He is Duke Fausto, ang malditong anak ng mag-asawang Lucas at Carmona Fausto. Oras kasi na hindi ka nito nagustuhan, wala nang magagawa ang sinuman. Duke is a young bachelor na tinitilian ng mga kadalagahan. Sikat ang pangalang Duke dahil isa itong model, but also an engineer. Kadalasan, sa field ito nakikita dahil sa uri ng trabaho. Sa Sabado at Linggo ay model din. Kasagsagan noon ang kasikatan nito. Nang bigla na lamang nasira ang lahat nang dumating ang isang babae. Ipinagpipilitan nitong buntis ito at si Duke ang ama. Hindi alam ng binata kung paano nangyari dahil sa hindi malamang kasarian sa sarili. Ayon kay Misea, ay nangyari daw ang lahat nung malasing silang pareho sa isang party. Kailangan nilang makasal dahil masisira ang kani-kanilang pangalang iniingatan oras na nag-leak ang balita. Kayanin kaya ni Duke na makasama ang dalaga sa iisang bubong? Nani minsan, hindi ito nakaramdam ng bugso ng damdamin para sa babae. Panindigan kaya nito ang ginawa? Kung nag-aalangan ang puso nito kung ito ba ay lalaki o kagaya ni Misea, ay babae rin. Mom, I'm busy. Please not now. Duke, listen, uuwi ka ngayon dito. Dahil kung hindi, ipapasundo kita sa ate Amaya mo. Napasinghap ito bago in-off ang cellphone. Tumayo si Duke at nagdadabog na hinarap ang makeup artist. I need to go home right now. Kaya sabihin niyo kay Adi sir na hindi ako makakasali sa event this evening. Nagkatinginan ang mga staff nito. Pero Sir Duke, I told you, I need to go home. Tsaka nito isa-isang tinanggal ang mga nakalagay na alahas sa katawan. Ano po ang sasabihin namin, sir? Nilingon nito ang staff na hindi magkanda o gagas sa mga dalang gamit. Sabihin yung may importanteng gagawin. Anything basta kailangan kong umuwi ngayon. Nagkatinginan ang 5 staff. Don't look at me like that. Hindi nyo alam kung anong klaseng ate meron ako. So stop, okay? Siya si Duke Lucas Fausto. Bukod sa matangkad, ay perfect na perfect ang mukha nito. Siguro noong nagpaulan ng kagandahang lalaki. Gising ang magkakapatid na Fausto at nasalo nilang lahat ang perpektong pagmumuka. But there's one problem. Duke is not like his siblings. I mean, he is handsome but may oras na nag-iiba ang timpla ng mood nito. Minsan, he is a man at sometimes she is a woman in no reason. Yeah, alam ko na yon, okay? Pauwi na nga ako. Ano pa bang gusto nyo? At bakit nandyan kayong lahat? Malalaman mo rin, Duke. Bilisan mo na't may kanya-kanyang trabaho ang mga kapatid mo. Singhal ng ate nito sa kabilang linya. Napakamaldita talaga ng ate niyang yun. Kahit 3 na ang anak, hindi pa rin talaga siya tinatantanan. Laging updated dapat sa lahat ng ginagawa nilang 4. Napaka-istrikto. Talo pa ang mami at daddy nila. Ang mga yun ay walang pakialam sa kung anong nangyayari sa kanya. Ba't ang ate Amaya niya? Minsan talaga, nangarap siya na sana si Kuya Isaac na lang ang naging totoong kuya niya kaysa doon sa ate niya. Parang pinaghalong mga magulang at ate. Pababa pa lang ng kotse si Duke ay nakaabang na ang lahat sa kanya sa pathway sa tapat ng main door. Nakangiti ang iba, ba't ang ate niya, nakakross arm ito na animoy may napakalaki siyang kasalanan na kung makatitig, kulang na lang siya ay matunaw. Finally, anito pa, napalunok ang binata ng sunod-sunod. Mom, Dad, bakit nandito lahat ng mga yan? Walang salita sa mga ito at sumunod na lamang sa ate niya papasok ng mansyon. Mukhang kailangan niya ng kabahan ngayon pa lang. Listen, Misea, pananagutan ka ng kapatid ko kahit anong mangyari. Pagdating ng living room ay may napakagandang dalaga na nakaupo sa sofa. Humihikbi ito at mukhang namumukaan niya. Hindi lamang naalala kung saan niya nakita. But for goodness sake, she is absolutely beautiful. Napalunok ito. Sit down, Doc. Ani Ate Amaya. What happened? Naitanong ng binata sa lahat ng naroon. Mula kay Isaac, Rox, Diego at si Emir ay naroon din. Wala ang mga asawa ng mga ito. Tanging parte lang ng pamilya ang naroon. Buntis si Misea, Doc. O ano naman? Di ko naman yan kilala. Kasalanan niya yan. Bubuka-buka tapos si iyak. At ikaw ang ama. Nasamid bigla ang binata sa sariling laway. Ilang segundo bago ito nakahuma. Ano? Tumayo itong bigla na may namimilog na mga mata. Ang mga kapatid nito ay napapailing at natatawa din dahil sa reaksyon ng binata. No way! Look at me, ate, kuya. Look, I'm not that.
Pagturo nito sa sarili matapos tumayo. But you did. You impregnant her. So you need to take full responsibility of what you've done, Duke. No, that's impossible ate. So impossible. Tumayo si Amaya sa kinauupuan. Kinuha nito kay Isaac ang hawak nitong kung ano. Heto, panoorin mo ang kuha ng CCTV sa mismong hotel room, Duke. Wala kang alam dahil lasing ka. Singhal ng ate nito. Mariing napapikit si Duke at sunod-sunod na napalunok dahil sa takot sa sigaw ng kapatid nito. Pakakasalan mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Namimilog na lumingon nito sa kapatid. What? Tama ang narinig mo. Pakasalan mo si Misea. Kung ayaw mo masira ang pangalan mo at ang apelyido natin, Duke. Nangihinang napaupo ang binata. Are you okay, son? Ngayon lang nagtanong ang mami nito. Ngunit hindi sumagot si Duke dahil tila nawalan ito ng lakas. Ipakita mong lalaki ka, bro. Ani Emir. Shut up. Alam mo namang nagdadalawang isip pa ako, di ba? Natawa si Rox. Di ka na magdadalawang isip pa, Duke. Nakarating ka na sa langit. Kaya magiging lalaki ka sa ayaw at sa gusto mo. Tsaka ito humalakhak. Cheer up, bro. Kung hindi mo kayang gawin, let Misea do it for you. How awesome is that, ha? Tumahimik nga kayong tatlo. Paghahambalusin ko kayo eh. Biglang tumahimik na lang ang lahat dahil sa malatigring tinig ni Amaya. Chill lang si Isaac habang nasa tabi ng asawa dahil alam ng lalaki kung anong klaseng asawang meron ito. Pakakasalan mo si Misea. At huwag kang tatanggi dahil puputulin ko yung ano mo. Oras na hindi mo pinanagutan ng binuntis mo. Gusto na lamang nitong mahimatay at manalangin na sa paggising nito, panaginip lang ang lahat. You may now kiss the bride. Ani mo'y napatda sa kinatatayuan ng lalaki habang ito'y nakatitig sa kaharap. Nakangiting tinitigan ni Misea si Duke. Naghihintay lamang sa isang halik upang tuluyan na silang mapag-isa ng Diyos. Ngunit ilang segundo na ang nakalipas. Wala man lang itong ginagawa. Kitang-kita ni Misea ang paggalaw ng Adam sa apple nito. Lumapit si Amaya at siniko ang kapatid. Just wait, okay? Ikaw dito kung gusto mo. Sabay lingon sa ate. Tumigil lang ito sa pagsasalita nang panlakihan ito ng mata ni Amaya. Halatang ating ate si Amaya sa mga kapatid. Masaya si Misea sa magkakapatid dahil kung may problema ang isa, nagdadamayan ng mga ito. Hindi sana siya darating sa puntong ito pero naisip niya ang karir niya. Bilang isang sikat na fashion model, hindi pwedeng masira ang pangalan niya na matagal na panahon niyang iningatan. Noong una, inisip niyang ipalaglag ang baby sa kanyang sinapupunan. Ngunit naisip niyang magiging kagaya siya ng ina niya na hindi nga siya ipinalaglag pero inabando na naman. Napakasakit nun para sa ulilang kagaya niya. Sariling sikap lamang ang lahat. Dugot pawis para lamang makarating siya sa kung nasaan siya ngayon. Duke, napukaw pati siya nang marinig ang boses ng abogado. Nagulat na lamang si Misea nang dumampi sa noo niya ang labi nito. Para siyang natuod sa kinatatayuan. Napaayos siya ng tayo nang marinig ang palakpakan ng mga naroon. Congratulations, Misea and Duke. Thank you, Miss Amaya. No, ate ang itawag mo sa akin. Total, mag-asawa na rin naman kayo ng kapatid ko. Oo nga, sweetie. Congratulations, iha. Duke, magsabay na kayo ng asawa mo. Nagpahanda ang mami mo ng lunch sa mansyon. Bakit hindi nyo isabay? Ayoko may kasabay sa kotse ko, Dad. Matapos ng kasal, naunang lumabas si Duke. Wala itong pakialam sa asawa. Hindi naman iyon inaalala ni Misea. Isa pa, nakasal lang din naman sila dahil sa buntis siya. Kaya alam niya na hindi magiging gaya ng nasa isip niya ang kalalabasan ng kanilang relasyon. Dahil una pa lang, walang pag-ibig dun. Bata lang at career ang pinoprotektahan ng isa't isa sa kanila. At alam niya na hindi straight si Duke, sadyang naguguluhan lamang si Misea. Dahil alam niya sa galaw nito, ramdam niya na totoong lalaki talaga ito o sadyang lasing lamang siya ng mga oras na yun. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kaya ko na po ito, tito. May kotse naman po ako. Daddy, iha. Daddy ang itawag mo sa akin. Dahil kahit anong sabihin ng asawa mo, parte ka na ng pamilya at soon magkakaanak na kayo, kaya huwag kang mahihiya. Duke, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Did you forget? Buntis ang asawa mo. Tumigil bigla sa paghakbang ang lalaki. Napipilitan itong humarap sa dako niya at sa daddy nito. Yung iba ay nauna na, gaya ni Rox at Kuya Diego
at asawa ng mga ito. Ang sweet ng mga mag-aasawang yun. Pangarap din niya yun, pero imposible dahil lahat ng ito ay tanging pilit lamang. Noon pa man, kilala niya na si Duke. Minsan ay nakikita niya pa personal at nakakasama sa event. Pero ni minsan, hindi siya nito nakita o napansin. Ewan ba niya, kahit alam niyang hindi ito straight, ang lakas pa rin ng paghanga niya para rito. Siguro ang nangyari sa kanilang dalawa ay talagang nakatadhana. Sana nga ay ganun. What are you waiting for? Let's go! Inis na usal nito. 3 buwan na ang tiyan niya. At kung hindi pa yun unti-unting lumulobo, hindi pa sana niya ipapaalam sa kanyang pamilya. Pero no choice na siya, lalo't may mga bali-balita na buntis nga siya ng walang ama. Kailangan niyang gumawa agad ng paraan dahil oras na masira ang pangalan niya, tapos na ang kanyang karera. Let me hold that. Tila nagdiwang bigla ang puso ni Misea nang kunin ni Duke ang handbag niyang dala. Iniwan nga lang siya nito't hindi malang inakay patungo sa sasakyan nito. Ipakukuha ko na lang ang kotse mo sa driver, Misea. Don't worry. Nilingon niya ang ate Amaya ni Duke. Salamat ate. San ka nakatingin? Makiat ka na. Buntis pero hindi nag-iingat. Pinagbuksan pala siya nito ng pinto. Salamat. Here. Sabay abot ng kanyang handbag. Magkabit ka ng seatbelt. Huwag tatanga-tanga. Ayokong mamura na naman ni ate. Anito bago isara ang pintuan. Hindi na sumagot si Misea. Naramdaman na lang niyang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Mabilis niya yung hinawi upang hindi mapansin ni Duke. Ngunit hindi maubos-ubos ang tubig sa mga mata niya. Kailangan bang umiyak? Dapat masanay na siya. Pagsara ng pinto sa driver's seat, kita niya ang pagtingin ni Duke sa kanya mula sa front mirror. Inayos pa nito ang salamin. Hindi ito nagsalita. Nayuko lamang si Misea upang itago ang mga luha na patuloy na dumadaloy sa mga mata niya. Heto ang regalo ko para sa inyo. Inabot na masaya ng mami ni Duke ang 2 susi, kasama ang duplicate kaya 2. May nakakabit pang maliit na keychain na bahay. Thank you po, mami. Niyakap siya nito ng mahigpit. Thank you, Misea, at ginawa mong tunay na lalaki ang anak ko. Mom, what are you talking about? Nagtawanan ng mga kapatid nito dahil sa sunod-sunod na maktol ni Duke. Napangiti siya dahil kahit asar na si Duke, hindi ito nagagalit. And here's mine. Lumapit naman si Amaya sa atin nito. Isang sobre at hula niya ay isang ticket. Para sa honeymoon ninyong 2. God, are you insane ate? What the heck? Para yatang nagkapalit dahil ito ang tila babae kong mag-react habang siya'y natatawa lamang. Nailipat na rin pala lahat ng mga gamit mo sa bagong bahay ninyo, Duke. Wala nang gamit sa kondo mo. Baka umuwi ka dun at madatnan mong bahay na lang ang natira. Ani Rox, sabay lagok ng alak sa hawak na baso. Who told you na ilipat mo? Nagtanong naman muna sana kayo bago ninyo pinakailaman na ng bahay at buhay ko. Ang mag-asawa, nakatira sa iisang bubong. At kung ayaw ninyong masira ang mga buhay ninyo, sumunod kayo sa proseso ng pag-aasawa. Hindi ibig sabihing ikinasal kayo. Bukas ay kanya-kanya na ulit kayo. Hindi ganun, Duke. Dahil sa ayaw mo man, no choice ka na kundi ang makasama si Misea sa iisang bubong. Sabat ni Amaya. Ganyan naman kayo ate lagi, di ba? No choice na lang ako. Lahat ate. Hindi nyo man lang iniisip kung ano ba talaga ang... Singhal ni Duke. Tumayo si Amaya na katabi ng asawa nitong si Isaac. Pinigilan pa ito ni Isaac, ngunit umiling si ate Amaya. Kaya bumitaw ang lalaki sa palad nito. Ano ka ba, Duke? You're a man. Walang bakla sa pamilyang to. Always remember that. Okay lang sana na huwag ka na mag-asawa habang buhay eh. Pero hindi pwede dahil kailangan mong panagutan ng babaeng binuntis mo. Ngayon no choice ka na dahil yan ang patakaran na noon pa nakasulat. Oras na binuntis mo, kailangan mong panagutan. Hindi na nakasagot si Duke. Tumalikod ito at tuloy-tuloy na lumabas ng mansyon. Nilingon niya ang mga kasama niya sa living room. Tumango si ate Amaya. Mukhang nais nitong sundan niya ang asawa. Kinabahan man, ginawa na lang niya. Naabutan niya si Duke sa gazebo. Nakaupo ito roon habang nakatanaw sa kawalan. Lalapit sana siya pero mas minabuti niyang hayaan muna ito kahit sandali lang. Kagaya niya, napilitan lang din ito. At kahit kailan, alam niyang hindi magiging masaya ang isang tao sa pilit na pagmamahal o pagpapakasal. Kung siya ang tatanungin, hindi rin naman siya masaya. Pero may parte ng puso niya
na masaya siya dahil hindi magiging ulila sa ama ang magiging anak niya. Ilang minuto rin niyang pinagmasdan mula sa di kalayuan ng asawa. Maya-maya, lumapit na siya dito. I'm sorry, Duke. Tanging nasabi ni Misea. Hindi siya nito nilingon. Hindi man lang ito gumalaw sa kinauupuan nito. Are you happy, Misea? Baritonong tinig nito na nagpakaba sa kanyang puso dahil hindi niya alam kung anong nararapat na sagot sa tanong nito. I don't know what happened that night. Kung nagkamali ako, I'm sorry. Tumayo ito at lumapit sa kanya at tumingin sa mga mata niya. Napakagwapo nito. Unti-unti nitong inilapit ang noo sa kanyang noo. I'm sorry dahil hindi ko maibibigay ang pagmamahal, pagkalinga at pag-iingat na nararapat para sa'yo. Oras na hindi mo na kaya, you can leave me. Dahil hindi ko maipapangako na ako ang tamang lalaki para sa'yo. Dahil kahit ako, Misea, I don't even know kung lalaki ba talaga ako. Oras na masaktan kita, just leave. Dahil ni minsan, wala pa akong nasaktang babae. Nayuko siya at muli na namang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumalikod si Duke nang hindi man lang iyon napansin. Ngayon pa lang, nasasaktan na siya. Kinabukasan, tinulungan si Misea ng mga kuya ni Duke para maglipat bahay. May isa na rin kasambahay na ibinigay si Ate Amaya. Wala siyang ginawa kundi ang makipagkwentuhan lang sa mga ito habang nag-aayos ng lahat roon. Ang babait ng mga kuya ni Duke. Wala si Duke dahil kailangan na raw ito sa field dahil sa bagong project ng asawa niya. Sinabi ng Ate Amaya niya na wag nang magtrabaho dahil masela nang nagbubuntis. Lalo pa at nakakadagdag stress ang trabaho. Sumang-ayon naman siya. Sabay pang nag-lunch ang lahat bago nagpa siyang umalis ang apat. Masaya siya dahil tanggap siya ng pamilya ni Duke kahit na napakayaman ng mga ito. Itong bahay, nalulula siya sa laki at ganda. Sa exclusive subdivision pa na noon pa niya pangarap na tumira. Magagabi na, kaya nagpatulong siya kay Manang Rosing sa paghahanda ng dinner. Inalam niya lahat ng paboritong pagkain ni Duke. Sana lang ay masarapan ito sa hapunan. Ngunit inabot na siya ng 9 p.m. sa sofa. Wala man lang Duke na dumating. Pinaayos na lang niya kay Manang ang hapag at ipinalagay niya na sa fridge. Pagdating nito, iinitin niya na lamang. Ma'am, 11 p.m. na po. Matulog na po kayo sa taas. Mauna ka na, Manang. Baka parating na rin naman si Duke. Pero ma'am, baka ho hindi umuwi yun. Uuwi yun. Unang gabi namin dito sa bahay, di ba? Kahit na maiiyak na siya, pilit pa rin siyang umiti. Tumalikod ang may edad na kasambahay. Naiwan siya sa sofa. Hindi rin napansing nakatulog na pala siya. At paggising niya kinaumagahan ay nasa kama na siya sa master's bedroom. Napabalikwa siya ng bangon. Nagtatakang napaisip kung paano siya nakarating dito. Gayong nasa sofa siya kagabi. Manang, si Duke. Magandang umaga po, ma'am. Nasa kalan ito habang nagsasangag ng kanin. Ngunit nang maamoy niya ang bawang, halos iluwa niya pati ang laman loob. Tinakbo ni Misea ang lababo at sunod-sunod na nagduwal doon. Ma'am, bakit ho? Ayos lang ho ba kayo? Tumalima naman agad si Manang at inabutan siya ng baso na may lamang tubig. Inabot niya iyon at sunod-sunod na nagmumog matapos magsuka. Wala rin namang lumalabas. Nangangasim lang ang sikmura niya dahil wala pa siyang kinakain. Yung sinangag pwede bang pakitakpan, Manang? Sa bawang siya nagsuka sa amoy nun. Noon ay paboritong-paborito niya ang sinangag na may maraming bawang. Ngunit ngayon, amoy pa lamang parang magkakasakit na siya. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang baho na nun ngayon. Pasensya na, Manang, hindi ko alam kung… Ganyan po talaga, ma'am, basta buntis. Kahit ano na lang po iyan. Kung noon gustong-gusto mo, oras na nagbuntis ka, isusumpa mo na talaga, ma'am. Nang mahimasmasan si Misea, nagtimpla siya ng gatas upang mainitan ng sikmura. Si Duke pala, Manang. Umuwi ba siya? Opo, ma'am. Umuwi po siya. Hindi niyo po ba napansin si Sir po ang nag-akyat sa inyo sa silid niyo? Parang kinikilig siya ng lihim sa narinig niya. Ganun ba? Hindi ko kasi napansin. Panay nga po ang reklamo at ang bigat niyo raw po. Sabi ko, pwede naman pong gisingin pero hindi niya naman po ginawa. Lihim siyang umiti, ngunit pinawi rin niya agad dahil baka umasa siya sa wala. Lalo na at ito pa mismo ang nagsabi na wag siyang umasa rito. Saktong umiinom siya ng gatas
nang bigla namang nagsalita si Manang habang nasa likuran niya ang tingin nito. "Magandang umaga po, sir. Sandali lang po, ipaghahanda ko kayo ng agahan." Aligaga nitong usal, nilingon niya ang asawa at ganun na lamang ang gulat niya nang mapansin ang buhok nito. Nagpagupit ito at bumagay iyon sa hugis ng mukha nito. Parang Korean actor na may kaunting lumaylay na buhok sa bandang noo nito. Ang kinis-kinis nito kaya parang Korean actor kung ikumpara niya. Hindi ito nagsalita. Tumalikod upang umupo sa dining. Sumunod naman siya. May vegan longganisa, tosino, tapa at may sunny side up din na paborito niya. Lalo na sa tuwing isasawsaw sa peanut butter. "Manang, may peanut butter po ba tayo?" Pagkakuha niya ng itlog, agad siyang nagtanong. "Meron po ma'am, sandali po't ikukuha ko po kayo." Nang mailatag ni Manang ang kanin, tumalikod ito para kumuha ng sinasabi niya. Saktong binuksan ni Duke ang sinangag nang bigla na naman siyang nagduwal. Sa bilis ng pagtayo ni Misea, tumama ang gilid niya sa katabing upuan. "Misea!" Otomatikong napasigaw ang kanyang asawa. Napaupo siya sa sahig habang kinakapa ang tagiliran. "Aray, Duke, yung..." "What the F?" Tsaka ito dumamay sa kanya. Itinaas nito ang suot niyang bestida upang tignan ang kanyang tagiliran. Hindi niya alam kung mahihiya ba siya o ano, pero sa kalagayan niya, hindi na rin niya iyon inintindi. Tutal at asawa naman niya ito. "Manang, ang first aid, hanapin mo." Sigaw nito bago siya binuhat. "Kumapit ka, Misea, baka ka mahulog." Singhal ito nang hindi siya humahawak sa asawa. "Manang, ang gamot." "Opo, sir." Mula sa kusinang sigaw ni Manang. "Ano bang problema mo? Bakit ba hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo?" Singhal pa nito. Naluha na lamang siya dahil sa sunod-sunod nitong bulyaw. Nang mailapag siya nito sa sofa, pilit siyang umupo. "What are you doing?" Malakas ang boses nito. "Okay lang ako." "No, you're not. Humiga ka." Nagpuna siya ng luha. Doon lang siya napansin ni Duke na umiiyak na. "I'm sorry. Higana't gagamutin ko ang gasgas mo para madala kita sa ospital." Malumanay nitong wika. "What?" Nayuko siya at napahikbi na rin. "Why? God, what's wrong with you? Ang ingat na nga ng boses ko, umiiyak ka pa rin. What's going on with you?" Sir, naglilihi po kapag ganyan. Pagpasensyahan niyo na po si ma'am. Basta po kasi buntis, emotional po yan." Doon lang tumahimik si Duke. Bumuntong hininga ito bago kinuha ang kahon ng mga gamot kay Manang. "Ako na dito, Manang, at pakibalik sa kusina ang sinangag. At wag na ring magsasangag, please." Wika nito. "Don't worry sir, maayos po ang baby." Nakahinga si Misea ng maluwag dahil sa sinabi ng doktora. "But next time, Mrs., mag-iingat na." "Yes, Doc, at maraming salamat din." Ngumiti ang doktora. Tumalikod ito. Tinulungan naman siya ni Doc na bumangon sa hospital bed na kinahihigaan niya. "Ointment para sa gasgas mo ang irereseta ko at vitamins din para sa inyo ni baby." Si Doc ang kumuha ng kapirasong papel. Hindi ito nagsasalita. Nakamasid lamang. Siya naman kasi ang sumasagot sa lahat ng sinasabi ng doktor. Next month na naman daw ulit ang prenatal check-up. Naalala niya ngayon pa lang ang unang prenatal nila ni Bibi. Habang nasa pasilyo, napansin ni Misea na nakasunod ang mga mata ng mga buntis ding kagaya niya sa kanila ni Duke. May mga kasama ring asawa ang iba. Yung iba nanay siguro nila at merong anak lang ang kasama. Nagpapasalamat si Misea dahil kahit hindi sila maayos ni Duke, hindi naman siya nito pinababayaan. Dumaan lang sila sa Mercury Drug bago sila umuwi, pero umalis din agad si Duke dahil may tumawag rito at kailangan daw ito sa trabaho. Nadismaya siyang pumasok ng bahay. Pansin niya na sa tuwing hindi niya nakikita ang asawa ay lagi na lang siyang nasasabik na masilayan ang mukha nito. Pero hindi rin naman kasi pwedeng mag-demand kay Duke dahil hindi naman nila mahal ang isa't isa at baby lang talaga ang nag-uugnay sa kanila. Lumipas ang ilang linggo, wala pa ring pinagbago. Aalis ito ng maagang maaga at uuwi ng mag-uumaga na. Kung minsan nagkakasabay sila sa pagkain sa umaga, pero iyon lamang at wala na. Kaya nga alam talaga niya na wala silang pag-asa ni Duke dahil sa araw-araw na nangyayari. Mabuti na lamang at bumisita ang kaibigan niyang si Anthony ng araw na iyon, kaya medyo nabuhayan ng malungkot niyang araw. "Are you serious? Bakit hindi ko yata to alam, Misea? No way, this is insane."
Sigaw nito sa sobrang gulat nang makita ang tiyang lumulobo. Si Anthony ang kaisa-isa niyang pinagkakatiwalaan. Bukod sa PA, best friend din niya ito at itinuturing ding pamilya. Matagal na ring panahon nang una niyang nakilala si Anthony. Kaya alam niya na mapagkakatiwalaan ng besties niyang ito. Lalaki si Anthony at hindi ito bakla. Pero ni minsan, hindi niya ito binigyan ng mali siya. I'm sorry, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo, okay? Hinahanap ka na ng manager mo. Araw-araw ako nagsisinungaling. At ngayon hindi na siya naniniwala. At gusto na niyang malaman kung nasaan ka at kung bakit ilang linggo nang hindi nagpapakita sa company. Anton, hindi pwedeng malaman ni Carol na buntis ako. Baka lumaki pa. Malamang, tsaka okay lang naman na lumaki at mag-viral ka. May asawa ka naman. Hindi ka naman naglandi at nilayasan na nakabuntis sa'yo, diba? Humugot siya ng hangin. Pag-iisipan ko muna, Anton. But for now, please, wag mo munang ipagsasabi ito, okay? Tumangon naman ito. Maaasahan naman niya ito kaya tiwala siya dito. Doon na rin sa bahay nila ni Duke kumain ng tanghalian si Anthony. Kaya nga hindi siya naburyong dahil may kakulitan siya ng buong araw. Mag-aalas 4, nang ihatid niya ito sa labas ng gate. Nakipagbeso-beso pa ito. Talaga nga naman, hindi niya talaga maisip na lalaki ito dahil kung gumalaw ay para itong bakla. Alam niyang lalaki dahil may asawa at anak na si Anthony. Ninang pa nga siya ng panganay nito. Pero gano'n na lamang ang gulat ni Misea nang dumating si Duke at hindi maipinta ang mukha nito. Hindi niya alam kung bakit ang aga nitong dumating, gayong kadalasan hating gabi o mag-uumaga na itong uuwi. Kakapasok pa lang ng kotse ni Anthony nang dumaan ito sa tapat niya. Animoy tatalon sa dibdib niya ang kanyang puso dahil sa lakas ng paghila nito sa kanyang braso. Kulang na lang, kalad ka rin siya nito papasok ng bahay. Duke, nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga. Sino ang lalaking yun? Who told you na pwede kang magdala ng kalandian dito sa bahay? Ang lakas ng sigaw nito. Mariin siyang napapikit. Sobrang sakit ng sinabi nito. Anthony is my friend, Duke. Hindi ko... Ngunit tinalikuran lamang siya nito. Wala na rin siyang nasabi dahil alam niyang hindi ito makikinig. Sobrang hirap lalo na kapag ganitong hindi ka paniniwalaan. Sa gazebo siya nagpalipas ng sama ng loob. Ayaw niyang pumasok dahil baka kung ano na naman ang sabihin ni Duke sa kanya. Ma'am, nandito lang po pala kayo. Kanina pa po kayo hinahanap ni Sir. Kumunot ang noo niya. Ano na naman kaya ang problema ng malditong yun? Bakit daw, Manang? Nasa dining po siya. Baka daw po gusto niyong sumabay na kumain ng pizza sa kanya. Nagulat siya dun. Aba, kumain lang ng pizza, nagaya agad. Abay, baka may gamot yung pizza at nagayuma ang taong yun. Busog pa kamo ko, Manang. Ubusin niya ang pizza niya. Ngunit hindi ito umalis. Naghintay siya ng ilang sandali pa. Pero naroon lang si Manang. Bakit, Manang? May problema ba? Ma'am, pilitin ko daw kayo. Huwag daw akong pumasok hanggat hindi kita kasama. Tumayo na lamang si Misea upang pumasok ng bahay. Baka kasi mapagalitan pa si Manang. Mag-away pa sila ni Duke. Nakita niyang pasimpleng ibinalik ni Duke ang tingin sa harapan nito. Nahuli niyang nakatitig ito sa main door. Ano pang inaarte nito? Tahimik siyang lumapit. Do you want some? Mahina nitong usal. Nang masulyapan niyang pepperoni iyon, umiling siya. Ayoko. Maya-maya, binuksan nito ang isa pang box. How about this? Hawaiian naman yun. Ayoko sa pinya. How about this? Nakita niya ang bacon and cheese. Manang, kumain po kayo. Nasa kusina si Manang at sumilip ito. Mamaya na po ako, ma'am. Umiti ito at tumalikod upang bumalik sa kusina. Ikaw ang pinapakain ko, hindi si Manang. Inis na wika ng lalaki. Bakit hindi mo ubusin? Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo sa akin tapos kakausapin mo ko. Fine, I'm sorry, okay? Halata namang napipilitan lang ito. Busog ako, aakit na lang ako. Bakit ba ang aarte ninyong mga babae? Hindi kayo agad-agad nagpapatawad. Ang hirap ninyong ispilingin. Tumayo ito sa kinauupuan at dinaanan siya. Ngunit nagbangga ang mga balikat nila dahilan para mahawi siya. Doon na napayuko si Misea. Narinig niyang bumuntong hininga ito. Ganyan ka naman. Di ko naman to gusto eh. Kasalanan mo naman to. Ikaw ang pumasok sa silid ko. Tapos ngayon ganito. Sino bang may gusto na magpakasal sa kagaya mo, Duke? Ayoko naman talaga eh.
Pero paano yung anak ko kung hindi ko ginawa? Sa lakas ng hiyaw at hagulgol ni Misea, otomatikong natamimi si Duke. Bumalik ito at pilit siyang pinatahan. Bakit ka ganyan? Sasabihin mong war ako. Ikaw ha? Bakit ganun? Bakit puro na lang? Mabilis nitong tinawid ang mesa. Hindi niya napaghandaan ng sumunod doon. Heto, kainin mo to. Ngunit sinungalingal siya nito bigla ng pizza. You like it? Come here, sit down. Tsaka nito pinaupo si Misea sa inupuan nito kanina. Masarap ba? Tumango siya ng pilit. Hindi niya alam kung bakit iyon ang sumunod sa usapan nila. Nakatitig lang ito sa kanya at talagang hindi siya mapakali. Parang nahihipnotismo na lang talaga siya. So please stop talking and start eating. Tsaka siya nito muling sinubuan. Anong favorite flavor pizza mo? Sa huli ay tanong niya matapos maubos ang isang slice. Nagtanong na parang wala lang. Nakatitig lang ito sa kanya. You. Napalunok na lamang si Misea dahil sa narinig na sagot nito. I mean, pepperoni of course. Gustong umasa ni Misea pero natatakot siya na baka hindi naman pala totoo ang mga ipinapakita ni Duke. Siguro para lamang sa baby kaya siya ganito at hindi talaga para sa kanya. Kasi kung para sa kanya, nagtatabi sila sa kama. Ngunit kahit nga isang beses, hindi iyon nangyari. Simula nang makasal at magsama sila sa iisang bubong, ni minsan na hindi niya naranasang makatabi sa pagtulog si Duke. Nasa kabilang kwarto ito sa guest room, katabi ng master's bedroom. Kaya nga kahit anong kilig niya kapag inaasikaso siya nito, napapawi din agad dahil sa takot na maiiwan lamang siya sa ere. Ayaw niya nang maulit noon. Nagmahal siya pero sa huli, ipinagpalit lang siya sa bagong babaeng nakilala nito. Sa 3 taon na naging sila ng ex niya, nauwi lang din sa hiwalayan. Kaya nga ngayon, malaki na ang naging takot niya. Epekto siguro ng sobrang pagkadurog ng puso niya noon. Naka-move on na rin naman siya. Pero yung ginawa nito, mananatiling nasa puso niya at hindi basta-basta mawawala yun. Gusto niyo na po bang kumain, ma'am? Kabababa pa lamang ni Misea. 10:25 AM na pero ngayon pa lamang siya nagising. Siguro ay parte pa rin ito ng pagbubuntis niya. Dahil noong hindi siya buntis, 6 AM ay gising na siya. Pero ngayon ikakagising pa lang niya. Inaantok na naman siya. Sige manang, pakitimpla na nga rin po ako ng gatas. Diretso siya sa gazebo para magpainit saglit. Parang ang lupay-pay na kasi ng katawan niya nitong mga nakaraan. Siguro ay sa kakatulog at hindi na nakakalabas ng madalas. Napansin ni Misaya na wala ang isang kotse sa garahe. Mukhang nakaalis na si Duke. Tila nasasanay na siya sa setup ng buhay nilang dalawa. May oras na bugnutin ito. Kadalasan ay nakasimangot lang at tahimik. Manaka-naka lang din kung siya'y kausapin. At sa natatandaan niya, isang beses lang silang nagsabay sa pagkain. Siguro kaya pa naman niya itong tiisin para sa magiging anak niya. Ma'am, nakahain na po ang agahan. Nilingon niya si Manang. Sige, susunod na ho ako Manang, salamat. Malumanay ng sagot niya. Naunang pumasok ang kasambahay. Pahakbang na rin sana ang mga paa niya nang may makita siyang tumigil na sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Hindi niya na tinawag si Manang. Siya ang nagkusang lumapit roon upang alamin kung sino. Nang malapit na si Misaya, kusang bumukas ang pintuan ng backseat. Sumilay ang ngiti sa labi niya nang makita si Ate Amaya na lumabas doon. May mga dala ito na inilalabas pa ng driver. Ate, masigla niyang bati. Huling kita niya rito noong 1 buwan pa. Hi Misaya, Bert, pakipasok na lang ang mga yan ha. Opo ma'am, wika ng driver nito. Inisa-isang inilabas ang mga gamit ng baby mula sa likod ng sasakyan. Kamusta na ang buntis? Halika sa loob, binilhan ko si baby ng mga gamit Messi. Nagulat siya sa tawag nito. May namuuring luha sa kanyang mga mata. Oh, why is that ha? Gulat na gulat nitong tanong nang makita siyang lumuluha ng tahimik. Sorry ate, may naalala lang ako sa tawag mong Missy. Nahihiya niyang pinunasan ang mga luhang tumulo. Ha? Sorry, ayaw mo bang tawagin noon? Sorry hindi ko na ulitin. It's okay ate, ang ganda po kasi ng pagkakabanggit mo. Natawa ito tsaka inakay papasok ng bahay. At dahil hindi pa rin pala nag-aagahan si Ate Amaya, nagsabay na lang sila sa hapag. Ang daming kwento ng ate ni Duke
parang ang sarap nitong kasama. Hindi nakakaboring at panay pa ang halakhak na nakakahawa talaga. Tara, magbihis ka Missy at magsha-shopping tayo. Don't worry, sagot ko. Total at para naman sa baby ang bibilhin natin. Na-excite siya sa ideyang yun. Simula kasi na nag-asawa siya, hindi na siya nakakapag-shopping. Saglit naman siyang nagpalit dahil nakakahiyang paghintayin si Ate Amaya. Ang ganda-ganda nito, ang amo ng muka at hindi halatang 3 na ang anak. Fresh na parang teenager. Siguro dahil alagang-alaga ito ni Kuya Isaac at hindi nito binibigyang problema si ate. Ganoon naman talaga kapag laging happy at walang inaalala. Let's go! Ngiting usal nito sa kanya. Inakay pa siya para alalayang palabas ng main door. Nakabiloda ni dress lang siya. Floral iyon na sunflower. Halata na rin ang tiyan niya. Okay lang naman, isang flat sandal lang din ang isinuot niya para hindi mahirapan ng paa niya. Inaalagaan ka ba ng kapatid ko? Hindi ka ba niya inaaway? Pagsakay ng sasakyan nito, yun talaga agad ang itinanong sa kanya. Nahihiya siyang tumango. Kapag inaway ka niya, sabihin mo sa akin dahil bawal na pinapaiyak ang buntis. Dapat lang happy para malusog si baby sa tiyan mo. Hinagod nito ang umbok na nasa kanyang sinapupunan. Ano ang gender ni baby? Hindi niyo pa ba napa-ultrasound? Next month daw sabi ng doktor ate. Sana babae ang first ninyo ni Duke at sure na sure akong napakaganda ng baby ninyo. Na-excite nitong usal. Pagdating sa mall, nakaalalay pa rin ang kanyang kasama. Sana kagaya ni Ate Maya, ganito rin si Duke. Siguro lagi siyang masaya. Kapapasok pa lang nila ng mall, nang gano'n na lamang ang gulat ni Misea nang marinig ang isang boses ng lalaki. Pamilyar iyon sa kanya at nang lingunin niya ay si Brent nga. Maging ito ay natigilan at sa sinapupunan niya agad dumiretso ang tingin nito. Nauna na si Ate Amaya at hindi nito napansing tumigil siya sa paghakbang niya. Oh, Misea, buntis ka? May panguuyam sa tinig nito. Babe, let's go. May umabrisyeting babae sa braso nito at nang makita siya, nagulat pati ito. Sila pa rin pala nang ipinalit nito sa kanya. Sino ang ama? Huhulaan ko. Saglit itong nag-isip. Wala. Siguro matapos ang hiwalayan natin, nagpabuntis ka na lang dahil hindi ka makamove on, right? I'm sorry, Messiah. That's life. Natawa ang katabi nitong babae. Naniwala ka namang mahal ka ni Brent. You know, kung wala kang properties at yaman, hindi talaga kayo magtatagal ng isang lalaki. Dahil ang love, investment yan. Tsaka nito siniil ng halik sa labi ang ex niya. Right, babe? Nagkibit ito ng balikat. Sorry, Misea. Pero kahit anong gawin mo, hindi na tayo magkakabalikan. Brittany is my fiancé now. Ayaw niya ng gulo. Isa pa wala naman siyang pakailam sa mga taong to. Salamat na lang din sa 3 taon na naging sila ni Brent dahil hindi naman siya naapektuhan pa. Isa pa ilang buwan na rin naman yun. Tatalikod na sana si Misea nang biglang hinuklit ni Brent ang kanyang braso. Hey, nag-uusap pa tayo. Brent, ano ba? Bitiwan mo ang braso ng asawa ko. Ngunit mula sa likuran niya ay may pamilyar na tinig na umalingaw-ngaw sa pandinig niya. Hinuli agad ni Duke ang kamay niya at inilapit siya sa tabi nito. Si Sir Duke Fausto ang… Yeah, I am Brittany. Next time pagsabihan mo ang lalaki mo dahil oras na maulit ito. You're both fired. Natulala na lamang si Misea sa tigas ng boses nito habang may nanlilisik na mga matang nakatingin sa dalawa na mukhang empleyado ng kanyang asawa. Duke? Gulat na gulat si Ate Amaya nang makitang kasama niya si Duke. Tatapak na sana ito sa escalator nang malingon na silang dalawa. Dinala-dala mo dito ang asawa ko ate pero hindi mo siya inaalagaan. Baritonong tinig nito na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kulang na lang ay tumalon palabas ang kanyang puso. What are you talking about? Tinignan niya si Duke kahit abnormal ang nararamdaman niya. Pinipilit na pinapatigil ito sa pagsasalita. Pinasadahan siya ni Ate Amaya. Huwag kang makinig sa kanya ate. Hindi naman. Hindi ba ha? Kamuntik ka nang mapatid sa kakahila ng ex mo. Then sasabihin mong wala. Kumunot ang noo ni Ate Amaya dahil wala itong alam sa nangyayari. Wait, what? Kailan? Minsan kasi ate. Lumingon-lingon ka rin sa likuran. Pinagtutulungan na si Misea, hindi mo pa nakita. Tumingin si ate sa likod. Asan yung Brent?
Bakit hindi mo ko tinawag, Missy? Hayaan mo na kasi, Duke. Nakita mong buntis ka. Napaka-careless mo pa naman. Paano kung natumba ka? Sa gitna ng mall talaga sila nagtalo. Tama na, Duke. Ako pa ang pinatitigil mo, ate. I said enough. Tara na, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Hinila ni Misea ang kamay na hawak ni Duke, tsaka na unang humakbang sa escalator. Careful. Narinig niya pa iyon pero hindi niya napinansin ng lalaki. Kinikilig siya at hindi niya iyon maitago. Kaya nauna na lang siyang humakbang para hindi makita ang reaksyon ng mukha niya na kulang na lang ay mga matis. Unang beses na narinig niyang tinawag siyang asawa ni Duke. Sobrang himala nun dahil ni minsan hindi talaga niya narinig kay Duke ang salitang yun. Noon nandidiri pa ito sa tuwing sasambitin ng ate nito ang salitang yun. Pero ngayon, kay Duke niya mismo narinig ang salitang asawa. Paano mo na lamang nandito kami, Duke? Nasa second floor na sila ng mall nang magtanong si Ate Amaya. Kay Manang. What? Umuwi ako kasi may naiwan ako. Natawa si Ate Amaya. Really? Or you just miss your gorgeous wife? Ganyan din noon si Isaac. Hindi siya... Shut up, ate. May naiwan lang, okay? Huwag mong gawan ng istorya. Mas napahalakhak si ate dahil sa reaksyon ni Duke. Don't me, Duke. Makakarating ka ba dito kung hindi mo namimiss ang wifey mo? Bigla itong tumalikod. Napangiti siya ng lihim. Ang gandang makita na may ganitong magkapatid. Mapang-asar na ate at mainiting ulo ng kapatid. Habang nasa infant corner sila, masayang-masaya ang puso niya. Lalo na't kasama niya si Duke na namimili. Look at this, Duke. How cute, di ba? Hindi ko gusto ang kulay, ate. So cute kaya. Pwede sa boy or girl. Iba na lang. Tumunog ang cellphone ni Duke. Natigil tuloy ang usapan ng magkapatid. Mukhang sa trabaho iyon ng kanyang asawa. Right now? Where are you? Okay, wait me there, Sean. Sean? Ibig sabihin lalaki ang kausap nito. Narinig niya kahit malayo ito sa kanila ni Ate Amaya. Ni hindi man lang ito nagpaalam. Hey Duke! Hindi ka man lang nagpapaalam sa asawa mo. Ngunit nang nakababa na ito, bago pa matapos ni Ate Amaya ang sigaw nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Ganun ba talaga kahalaga ang siya na yun para hindi magpaalam ito sa kanya? Are you okay, Missy? Don't worry, nandito naman ako. Tara na doon, maraming mas magandang damit ng baby sa unahan. Ngunit kahit gaano pa siglahin ni Ate Amaya ang lahat, tila nawala na siya ng gana. Matapos nilang mamili, nagpasya na si Ate Amaya na umuwi na. Mukhang napansin kasi nito ang pagbabago ng mood ni Messiah. Kilala niyo po ba si Sean, ate? Nasa sasakyan na sila nang magtanong siya. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi naman po ako magagalit kung anong malalaman ko. Ako lang naman po ang nagpumilit na panagutan ako ni Duke eh. Alam ko naman na hindi niya ako mahal, tsaka hindi po ako umaasa. Dahil ginawa ko na yan noon. Ngunit sa huli, kawawa lang ako. Si Shannon West ay kaibigan ni Duke. Simula pa ng mga bata sila. Pero wala namang masama doon. Kaya please, Missy, huwag kang mag-isip ng masama. Makakasama yan sa baby mo. Napayuko siya. Nagsisinungaling si Ate Amaya. Sa puso niya'y may iba, maliban pa doon. Hanggang sa pag-uwi, hindi pa rin mapawi ang kakaibang pakiramdam sa puso ni Misea. Ilang ulit pa siyang binilina ni Ate Amaya na wag nang mag-isip ng kung ano-ano bago ito umalis, pero hindi siya nakinig. Cellphone agad ang hinanap niya pagpasok ng kwarto at sinearch ang pangalang iyon sa internet. Maraming Shannon West pero napukaw ang kamalayan niya nang makitang may isang profile doon na may kasama ito sa iisang kwarto. At ganun na lang ang gulat niya nang ma-zoom in ang photos. Si Duke yun, ang kanyang asawa, kasama ang kaibigan nito habang nakaupo sa kama at magkaakbay. May mga damit naman pero iba ang naiisip niya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi na rin namalayan ni Misea na isa-isa na pala niyang tinatanggal sa closet ang kanyang mga gamit. Siguro mas tama itong gawin niya. Bakit pa nga ba siya sumisiksik sa bahay na to kung una pa lang alam niya na agad? Ang tanga-tanga rin niya. At ngayon kahit na hindi siya umasa ng sobra, nasasaktan pa rin siya. Siguro mas makabubuting layuan na lang niya si Duke dahil parang siya lang itong pumipigil sa nais nitong buhay. Ma'am, saan po kayo pupunta? Aligagang napatakbo si Manang sa main door nang makitang palabas siya, dala ang malaking maleta. Magbabakasyon lang muna, Manang.
Pakisabi kay Duke wag na akong hanapin. May iniabot siyang kapirasong papel sa may edad na kasambahay. Eto ho, pakibigay na lang kay Duke. Mag-iingat ka rito, Manang. Naluluha niyang usal. Pero ma'am, baka pagalitan ako ni Sir. Hindi ho yan, wag kang mag-alala, Manang. Pero ma'am, maging ito ay naiiyak rin. Ma'am, wag niyo pong iwan si Sir Duke. Ngunit kahit anong sabihin nito, buo na ang kanyang desisyon. Kaya naman niyang mag-drive, kaya ayos lang. Isa pa, gawain rin naman niyang magmaneho noon. Pasensya na anak, ginawa naman ni Mama ang lahat eh. Pero kasi, nagiging harang lang tayo sa kasiyahan ng papa mo. Hayaan mo na, mabubuhay ka anak kahit wala ang ama mo. Bubuhayin ka ni Mama. Ma'am, wag ko kayong umalis, ma'am. Humabol pa si Manang palabas ng gate, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Aalis na siya para maging masaya na si Duke. Sir, si ma'am, lumayas dito sa bahay. Iyak sabay sigaw ng matandang kasambahay. What? But why? Para maging masaya na daw po kayo, sir. Sir, habulin niyo ho. Oo, papaalis na ako. Tawagan mo sila Kuya Now. Singhal nito sa kausap. Habang nasa biyahe, hindi maubos-ubos ang luha ni Misea. Panay din ang ring ng phone niya. Nakalaunay in-off na lang din dahil alam niya kung sino ang tumatawag. Siguro tama ang ginawa niya, diba? She tried her best naman para maging okay ang lahat, kaya wala siyang kasalanan. Ginawa niya naman ang kanyang makakaya. But in the end, siya pa rin talaga ang magiging kaawa-awa. Mabuti na lang din at hindi siya gaanong umasa. Pinigilan niya kasi, pero kahit ganun, nasasaktan pa rin siya. Lalo na sa tuwing iniisip na bakla talaga si Duke. Sa galaw nito, nagdadalawang isip pa siya. Pero kung lalaliman niya ang pangunawa, posible iyon, lalo na at ito mismo ang nagsabing nagdadalawang isip ito. Tsaka ni minsan, hindi niya naranasang halikan o yakapin man lang nito. At sa tuwing magdidikit ang balat nila, para itong nandidire, ramdam niya iyon. Kaya nga tama lang na umalis na lang siya dahil parang siya lang itong lumalabas na kontrabida sa sarili nitong fairy tale. Siguro magiging masaya na si Duke dahil wala nang Misea na mangungulit at umiiyak kahit na sa maliit na bagay lamang. Mag-aalas 8 ng gabi nang makarating si Misea sa Laguna. Sa wakas, nakauwi rin siya sa bahay nila noon. Isinanla ito ng nanay niya bago siya nilayasan noong 15 anyos pa lamang. Kaya wala siyang nagawa kundi ang lumuwas ng Maynila. Pero noong naging maayos ang buhay niya, tinubos niya ito at ipinaayos para gawing bahay bakasyunan sa tuwing uuwi siya rito. Salamat na rin sa inay niya dahil kung hindi sa gandang ibinigay nito sa kanya, hindi siya makikita ng manager niya ngayon at magiging isang fashion model. Pinasok niya sa bakuran ng kotse matapos buksan ang gate na gawa sa kahoy. Malalim ang buntong hiningang pinakawalan niya bago pumasok sa bahay. Pagbukas niya ng ilaw, biglang tumulo ang kanyang mga luha. Muli na namang tumimo sa isipan niya ang sobrang hirap na dinanas niya noon nang layasan siya ng kanyang ina. Sana kung buhay pa man ito, sana masaya ang nanay niya sa pag-abandona sa kanya. Dahil sa pagod, dumiretso na agad si Misea sa silid para magpahinga matapos niyang ilak ang pinto. Sana talaga pagising niya, mawala na ang lahat ng sakit na nasa puso niya. Mag-aalas 9 na nang magising si Misea. Kung hindi pa siya nakaramdam ng gutom, hindi pa siya babangon. Sobrang sarap ng tulog niya dahil kahit walang aircon, sobrang lamig pa rin. Iba talaga kapag probinsya, malayo sa polusyon at mga buildings. Misea? Natigilan siya sa pagsasara ng gate. Lumingon agad siya nang marinig ang matandang tinig. Ate Rosa, ikaw po pala yan, kamusta po? Nagmano siya rito. Ikaw nga Misea, kailan ka pa dito? Kagabi lang po. Nakatitig ito sa kabuuan niya at mukhang alam na nitong buntis siya. Kahit na nakapagsuot siya ng jacket. Buntis ka ba? Tumango siya. Pilit mang itago pero hindi pa rin iyon nakalagpas sa kanyang kapitbahay. Na noong iniwan siya ng ina, ito ang nagpakain sa kanya. Kaya kahit hindi na kamag-anak, auntie pa rin ang tawag niya rito. Noon ay pinadalhan niya ito ng mga groceries at 2 sakong bigas. Minsan kapag nagagawi siya rito, inaabotan niya ito ng pera. Kahit sa paraang iyon, makabawi man lang siya sa taong naging mabuti sa kanya. Nagbabakasyon lang po te, mas maganda rito at malayo sa polusyon. Ngumiti ito at hinawakan ng tiyan niya.
Magiging mabuting bata rin siya gaya mo, Miseya. Naluha siya pero agad ring pinunasan. Salamat po, ante. Si Ante Rosa ang naging katulong niya sa paglilinis ng buong bahay. Ayaw na sana niya pero nagpupumilit ito. Ito na rin ang tumulong para mamili ng groceries niya sa isang linggo. Dinagdagan na rin niya para kay Ante Rosa. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalong namimiss niya si Duke. Aminin man o sa hindi, kakaiba na kasi ang nararamdaman niya para rito. Maglilimang buwan na ang tiyan ni Miseya nang pumunta siya sa bayan para magpa-prenatal. Ito na rin ang araw na pinakahihintay niya, ang malaman ng kasarian ng kanyang anak. Pagpasok pa lang ng klinik, kasama si Ante Rosa, maraming mga buntis din doon na naghihintay sa waiting area. Kanya-kanyang pwesto ang mga buntis. Bawat isa ay may nakaalalay na asawa upang maging komportable ang mga ito. Naiinggit siya. Naaalala na naman niya si Duke, pero ano bang magagawa niya? Masaya na ito sa buhay nito. Siguro ngayon kasama na ang talagang mahal nito. It's a girl, Mrs. Abot langit ang ngiti niya nang marinig iyon mula sa doktor. Congratulations, healthy baby girl ang anak mo. Salamat, Dok. Ayos ka lang? Tanong ni Ante Rosa nang pahiring niya ang luha. Opo, te, ayos lang. Lagi na lang siya umiiyak. Sa malungkot o masayang pagkakataon man, vitamins niya at ni baby ang nireseta sa kanya. Next month ulit ang balik nila dito. Masaya na siyang malaman na healthy ang anak niya kahit stress siya sa buhay. Nang palabas na sila, mag-aalas 11 na rin kaya nagiya na siyang kumain. Dahil malapit lang ang fast food sa klinik, nilakad lang nila ni Ante Rosa. Ngunit tila nakaramdam siya ng kakaiba. Para kasing may mga matang nakatingin sa kanya. Inilibot niya ang mga mata, ngunit wala namang kakaiba. May problema ba, iha? Wala po. Siguro ay guni-guni niya lang yun. Hindi nito alam na mula sa malayo ay may lihim na nakamasid kay Miseya. Nakita ko na, Rox. Huwag kang magpapakita. Bantayan mo lang, Diego. Dahil oras na may nangyari sa asawa ni Duke, baka isumpa niya tayo paggising nun. Babalik ako kapag okay na ako, Anthony. Sa ngayon, hayaan niyo muna ako mapag-isa. Kailangan ko lang ng pahinga sa lahat. Kung gusto mo, sabihin mo na lang ang totoo sa kanya para hindi siya mag-alala. Sigurado ka ba dyan? Tanong ng kausap niya sa cellphone. Iya, Anton. Hayaan mo. Babawi ako kapag nakapanganak na ako. For now, pasensya muna. Anya bago ibinaba ang cellphone. Tumawag si Anthony dahil galit na raw ang manager niya. Kaya no choice kundi sabihin dito ang totoo. Iniisip niya kung paano na siya sa mga susunod. Pero siguro ito na ang kapalaran niya. Siya rin ang may kasalanan kung bakit ito nangyayari sa kanya. Magdadalawang buwan na rin siya sa probinsya. Hindi niya na nga alam kung gusto niya pa bang bumalik ng Maynila. Para kasing mas gusto niya na rito. Bukod sa sariwang hangin, fresh din ang mga prutas na kung minsan binibigay lamang ng mga kapitbahay. Kagaya ng mangga na paborito niyang isawsaw sa bagoong na maraming sili. Minsan may mga pinya rin na ibinibigay si Ante Rosa. Kahit saglit ay nakakalimutan niya ang tungkol kay Duke. Kamusta na kaya ang asawa niya? Simula nang dumating siya rito, ngayon pa lang niya binuksan ang isang cellphone. Halos 30 missed calls ang pumasok at napakarami ring text message. At lahat ng yun mula kay Duke noong siya ay lumayas. 1 oras lang at araw ang text na yun. Hindi na rin siya sinundan pa nito. Mukhang kunwari lang na pinababalik siya. Dahil kung totoo yun, sana'y araw-araw itong tumatawag o nagtitext. Pero wala man lang text o tawag. Siguro nga'y okay na talaga ito. Humugot siya ng hangin, tsaka ibinaba ang cellphone sa katabing upuan sa hardin. Kumuha siya ng walis para walisin ang bakuran. Nang mabanat naman itong mga braso. Ngunit dahil sa ugong ng sasakyan, napatingin siya sa may kalsada. Isang rosco na green, bumukas ang front nun at ganun na lamang ang gulat niya nang makita kung sino ang papalapit sa gate, ang kanyang nanay. May kasama rin itong bumaba mula sa driver seats. Aba, Miseya, ikaw na ba yan? Matapang ang boses nito. Mas tumanda na ang kanyang ina at makapalang lipstick. Pati ang short ay kulang na lang. Makita ang puwet nito sa ikli nun. Biglang nabuhay ang galit sa kanyang puso. Umalis ka sa bahay ko dahil dito kami titira ni Oka. Ano? Anong karapatan ninyong bumalik dito, Nay?
Tapos aakuin ang bahay na tinubos ko? Di ba't isinanla nyo ito? Pero tinubos ko ho ito, Nay. Tapos paaalisin niyo ko? Sa galit niya ay hindi na napigilan ni Misea na sagutin ito. Hoy, kung hindi dahil sa akin hindi ka mabubuhay sa mundong to. Bakit nandito ka? Di ba't nagpabuntis ka sa baklang anak ng bilyonaryong pamilya? Namilog ang mata niya. Paano iyon nalaman ng nanay niya? Paano ko nalaman? Kalat na sa internet ang kasiraan mo. Wala kang kwentang anak. Umangat ka lang nakalimutan mo na ang ina mo. Sabi na nga ba niya? Oras na nalaman ito ng manager niya, siguradong makakalat dahil mukhang galit na talaga ito sa kanya. Kayo ang nang iwan, Nay. Paano ko kayo hanapin kung ayaw niyong… Walang yaka pala eh. Ani mo'y nawala sa ayos ang panga niya sa lakas ng sampal na ibinigay nito. Hindi niya napaghandaan yun. Nagmamakaawa ako sa manager mo na kausapin mo ko. Pero wala. At anong sabi? Wala nang ina si Misea dahil isinuka mo na raw ako. Yan ba ang nagagawa ng pag-unlad sa'yo, ha? Hindi ko alam na. Walang yaka. Napapikit si Misaya ng aktong sasampalin ulit siya. 1 is enough. 2 is too much. Nagulat na lang siya nang napaatras ang nanay niya dahil sa malaking kamay na tumulak rito. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa away ng dalawang yan, ha? Go ahead nang hindi ka na makatayo o ka. Mula sa likuran niya, tumutok sa mga kaharap niya ang malaking batuta. Nang lingunin niya ay si Kuya Diego. Kung saan maayos na ang buhay tsaka nyo kukunin, mga walang ya pala kayo. Sino ka ba, ha? At bakit ka nangingialam? Shut your mouth, old lady, habang may respeto pa ako sa'yo. Nakita niyong buntis, hindi ba? Bakit hindi niyo tantanan? May kung sinong humapit sa kanyang bewang. Halika, Misaya, pumasok na tayo sa loob. Ang lumanay ng tinig nito nang makita niya ay ang asawa iyon ni Kuya Diego, si Ate Yuna. Aalis kayo o magpapatawag ako ng pulis. Narinig niyang singhal ni Kuya Diego mula sa labas ng bahay. Hayaan mo nang si Kuya Diego mo ang lumutas nito. Masama sa iyong namumroblema, Misea. Nayuko na lang siya at tahimik na lumuha. That's enough, Missy. Baka ma-stress si baby. Magagalit si husband mo kapag nalaman niya na lagi kang umiiyak. Bulong pa nito bago siya niyakap. Magagalit? Wala nga ito para hanapin siya. Magalit pa kaya? Sasama ka sa amin sa Maynila. Kailangan ka ni Duke, Missy. Muli pa nitong usal. Ako nang magdadrive ng sasakyan mo, Misea. Sa akin ka na sumabay. Dugtong ng asawa ni Kuya Diego. Kagaya na Ate Maya. Napakaganda rin na Ate Yuna. At napakabait din ito. Isang gabi silang namalagi sa bahay niya upang siguraduhin na hindi na babalik ang kanyang nanay. Mukhang maayos naman ito. Ngunit parang napariwara. Lalo na't mukhang adik pa ang kinakasama. Hindi niya alam na ilang beses na rin palang nagtangkang lumapit ang nanay niya sa kanya. Wala man lang sinabi ang manager niya. Mukhang iyon lang din yata ang hinihintay nito para tuluyan siyang i-dispatch sa karir niya. Pilit pa man din sana niyang isinasalba ang kahihiyang kagagawan niya rin. Ngunit sa huli, wala ring nagawa dahil sa ahas na manager niya. Naginamit lang siya para magpayaman. Mukhang lahat ng kabutihan nito ay puro peki lamang sa pansariling interes. Oo, umasenso nga siya, pero mas mayaman na ngayon ang manager niya. May oras din ito. Pasasaan ba't kakarmahin din ito? At naniniwala siya dun. At hindi rin naman niya kailangang gumanti. Hahayaan niyang Diyos ang kusang magparusa sa lahat ng nagkasala sa kanya. Nag-iwan si Misea ng phone number kay Auntie Rosa na kung may pumunta sa bahay niya, tawagan lang siya para ma-report sa pulis. Kung ang ina lang niya, pwede naman itong umuwi doon. Pero kung kasama ang kinakasama nito, yun ang hindi niya papayagan dahil alam niya na mukhang adik ito. Hindi naman siguro ko kailangan ni Ducati. Nag-aalang ang usal niya habang nasa kalagitnaan sila ng kalsada pabalik ng Manila. Pasensya ka na, hindi ko kasi pwedeng sabihin sa iyo kung nasaan siya ngayon, Missy. Pero I assure you na maayos na siya. Naroon naman si Kuya Isaac at si Ate Amaya at Rox. Bigla na lang siyang kinabahan dahil wala siyang alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit? Ano bang nangyari? Wala itong sagot. Naramdaman na lang niya ang pagbuntong hininga nito. Malalaman mo rin yun, Missy. Nag-drive-thru na lang sila para makakain. Inabot na rin kasi sila ng gutom sa daan, lalo na at mahaba ang biyahe.
Nang makarating sila ng Maynila, mag-aalauna na ng hapon. Diretso na din sila sa mansyon. Nagtaka pa siya kung bakit doon, gayong may sarili naman silang bahay ni Duke. Iha, finally you're here. Mula sa main door ng mansyon, sumalubong ang mami at daddy ni Duke. Mahigpit ang yakap ni Mami Carmona sa kanya. Are you okay? Wala bang nangyari sa'yo doon? Ang nanay mo, sinampal ka daw. Nilingon niya ang mag-asawang Diego at Yuna. Mukhang ang mga ito ang nagsabi. Ayos lang po, Mami. Mabutit okay ka, Iha. Wika ng ina ng kanyang asawa. Inakay siya papasok ng mag-asawa. Mula sa sala, naroon si Kuya Rox at si Kuya Isaac. Hindi niya malaman kung okay lang ba ang lahat. Dahil sa mukha ng mga ito, hindi yun maipinta. Nang makita siya, napayuko ang mga ito. Kumain na ba kayo, Diego anak? Yun na, magpapahanda ako kay… Tapos na ho, Mami. Sagot ni Kuya Diego. Ganun ba ay mabuti naman. How's your baby, Iha? Kamusta ang apo ko? Finally at magkaka-baby girl ulit. Natigilan siya. Lahat ba alam ng mga taong ito? Ibig bang sabihin kahit anong ginagawa niya sa Laguna, alam ng mga ito? Don't get mad, Iha. Yun kasi ang gusto ni Duke. Nang marinig niya ang pangalan ng asawa, bigla siyang napatingin sa lahat ng naroon. Nasaan po ang asawa ko? No, bitiwan niyo ko. Please, gusto kong makita ang asawa ko. Sa sigaw na iyon siya napatayo. Duke, calm down. No, lumayo ka ate. Mababaliw ako kapag hindi ko siya nakita. Sa lakas ng sigaw na yun sa second floor, dumagundong ng bigla ang kanyang puso. Rox, Diego, Isaac, help me here. Sunod-sunod na tumakbo ang lahat paakyat. No, Duke. Bigay mo sa akin ang baril na yan. She's here, please. No! Sa bilis ng pangyayari, natulala na lamang si Amaya nang iputok ni Duke ang hawak na baril. Natulala ito matapos itulak ang kapatid upang hindi tuluyang tumama sa ulo nito ang bala. Ate, Duke! Mabilis na dumamay si Emir. Ngayon lamang ito nakahuma matapos ng ilang segundong pagkatuod dahil sa gulat. Pagdating sa tapat ng pintuan ng lahat ng kasapi ng pamilya, nangihinang napahawak ang mami ng mga ito sa railings ng balcony upang hindi matumba. Dumamay ang asawa nito at hinawakan ng babae upang alalayan. Si Rox, Diego at Isaac ang siyang dumiretso sa loob upang itayo si Duke, pati wheelchair nito ay natumba. I'm sorry. Nanginginig si Duke hawak pa rin ng baril. Maagap iyong inagaw ni Rox nang makita ang armas sa palad nito. Tsaka nito sunod-sunod na kinasa. Nahulog lahat ng bala. Tsaka nito itinapon ng baril. This is what you want, Duke. Be a man. Huwag mong tatakasan ng problema. Kapag ba namatay ka, matatapos ang lahat. Ngayon pa lamang nakapagsalita si Isaac. Muling nakapagsalita sa harapan ng lahat. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito. I just wanted to see my… Duke. Otomatiko itong napataas ng tingin, diretso sa pintuan. Kararating lamang ni Misea. Nang makita niya ito, sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Ang asawa niya nakaupo ito sa wheelchair. Nakabandage ang kanang binti hanggang talampakan, pati ang mukha nito. Kalahati nun ay nakabandage. Nakakakita naman dahil may natitirang matang hindi natatabunan ng bendahe. Gumilid ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. Bakit? Anong nangyari? Napahagulgol na si Misea dahil sa miserabiling kalagayan ng kanyang asawa. A car accident hit me. So hard. So here it is. Nagawa pa nitong tumawa. Bakit ka magbabaril? Anong kagaguhan yun? Ngunit sa yakap nito, natigil ang pagsasalita niya. Sobrang higpit nun na halos hindi siya makahinga. Wala itong paliwanag. Tanging sorry na lamang na salita ang sunod-sunod na lumalabas sa bibig nito. I think you need to talk. Wika ng ate Amaya. Bro, just tell your wife what kind of idiot are you, okay? Ani Rox, tsaka ito humalakhak ng tawa. Lagi naman itong ginagawa kahit sa mga seryosong bagay. Ilang sandaling katahimikan ng namayani. Nakababa na rin ang lahat. Pinunasan niyang mga luha at humarap dito habang nakasalampak. Do I look idiot to you now? Seryoso nitong tanong. Nagulat siya dahil diretso na itong magsalita na hindi na rin pumipilintik ang mga daliri. Tell me, why did you leave me that day?
Nayuko siya. Hindi niya ito matitigan sa mga mata ng maayos dahil sa damdaming hindi niya maintindihan. Oo, naroon na ang awa, pero ang kaba sa puso niya, hindi niya alam kung para saan. Si Sean, he is not my lover or even my man wife. He is just my friend. That's all. Yeah, you know from the start that I'm not a straight man. Kaya siguro naisip mong ganun. But for goodness sake, kahit hindi ko alam kung lalaki ba ako o babae, hindi ako tumikim ng lalaki. I'm not that insane. Nagka-emergency lang ng oras na yun. Nasangkot sa isang drug ambush si Sean. Kailangan niya ng tulong. Sinabi mo sa sulat, hindi man lang ako nagpaalam na mas importante pa rin ang iba. Did you open my message? Nakailang text ako sa'yo. Hindi niya yun alam. Hinabol kita when Manang called me, pati sina kuya, pero nawalan ako ng preno. Then ito, kamuntik na ako mawala ng binti at mata. I'm sorry kung hindi kita napuntahan agad. Nakoma ako ng ilang buwan. Nagising lang din ako noong isang araw. Yumugyog ang balikat nito. Nakayuko ang ulo. I'm sorry wife, gusto kitang makita. But ate told me na tsaka na kapag maayos na ako. Dahil baka makasama sa iyo ang kalagayan ko. But I can't wife, para akong mababaliw. Sa bawat araw para ako nawawala sa sarili. I want to see you. Your face, your nose, your lips, and everything about you. Bakit kailangan mong? Dahil ayaw ka nilang ipakita sa akin. Wala nang nasabi pa si Duke kundi ang mapaungol nang dahil sa mainit na halik na sagot niya sa lahat ng kwento nito. Akala niya ay itutulak siya at sasabihing yak, but he didn't. Mas idiniin ito ang ulo niya patungo rito. Ngayon ay mukhang alam niya na kung sino ito. A man of her dream. Noon pa man, nagdadalawang isip talaga si Duke sa kung ano nga ba talaga ang dapat. Siguro naging dahilan na lang ng tadhana ang pagkakamali sa pinasukang silid upang ipamukha sa lalaki na lalaki talaga ito at walang makakapagpabago doon. Si Duke lamang ang tumatanggi. Ngunit paano pa kung may nakahaing napakagandang dalaga rito araw-araw? Pinilit nitong umiwas. Kaya nga gabi na rin itong umuwi araw-araw. Pero the more na umiiwas ito ay mas nag-iiba ang pakiramdam dito. That CCTV on master's bedroom ang may kasalanan at kasalanan iyon ng magaling nitong kapatid na si Rox at nakakonek iyon sa laptop nito nang minsang binuksan ng lalaki. Noong una, nairita ito kaya kadalasang ikinakancel nito ang video upang hindi na lumabas sa laptop nito. Pero minsan, nainganyo ito at kusa nitong binuksan ng CCTV hanggang araw-araw na lamang nitong inaalam kung nagising na ba ang asawa nito o nasa kama pa rin. Sa tuwing naliligo si Misea, hindi nito mapigilang titigan ang kabuuan ng asawa hanggang sa naramdaman na lamang ni Duke na hindi na yata iyon tama. Lalo na sa tuwing maninigas ito sa kinauupo ang swivel chair. Nakailang balik ito sa CR every office hours dahil sa mga kuha ng CCTV. Pero dahil ayaw nitong umamin, talagang pinanindigan ni Duke ang sarili. Kahit sa tuwing natutulog si Misea, ay tahimik itong pumapasok sa silid ng asawa at lihim itong pinagmamasdan. Gusto nitong yakapin at makatabi ang asawa. Ngunit umiiral pa rin ang pride nito sa sarili hanggang sa nawalan na lang ito ng asawa. Thank you, Doc. Mabilis kang nakarecover, Mr. Fausto. Hindi halatang kamuntikan kang naputulan ng binti. Napakamot na lamang ang asawa niya matapos tanggalin lahat ng nakabalot rito. Nakatayo na rin ito sa wheelchair after a few weeks at hindi siya makapaniwalang nakakalakad na ito at hindi na kailangan ng wheelchair. Thanks to my lovely wife, Doc. Lumingon ito sa kanya sabay kindat. Kapag ganito'y napapaisip talaga siya. Dumaan ba ito sa pagkabakla or talagang loko lang nito ang lahat dahil ang galing kasi nitong magpakilig? I see that, Mr. Fausto. Natawa na lang siya dahil sa biro ng doktor. 2 buwan na rin ang matulin na lumipas. Matapos ang insidenteng iyon, ay ngayon parang walang nangyaring kaguluhan sa pagitan nilang dalawa. Kabuanan na rin niya, kaya nag-leave na sa trabaho si Duke para mas mabantayan siya ng asawa. Iba talaga basta dumaan sa pagkabakla ang asawa. Dahil halos ito na ang gumagawa nang dapat siya ang nag-aasikaso para sa sarili. Minsan kahit paliligo niya ito pa, dahil mahirap daw maligo, lalo't hindi nakikita ang ilalim. God,
She loved this man so much, lalo na kung hinahaplo siya nito down there para malinisan siya ng maayos. Huwag malikot, wife. Baka masugatan ka. Are you sure you did it right? Of course I did. Pero may natira pa. Don't move, okay? Nasa bathtub sila at dahil ilang araw na lang due date niya na, kaya nagsishave na siya. But imbis siya ay si Duke ang gumagawa nun. Don, natatawa nitong usal. Don't worry, I did it so well. So, pwede ko na bang… Natampal na lamang niya ang bibig ng malanding asawa. Lalo na nang malaman nito na mas kailangan daw siyang gamitin ni Duke para mas lumaki ang daanan ng baby. God, halos hindi siya pagpahingahin. Iba rin talaga kapag sabik na sabik. Kaya minsan, ayaw niya itong papasukin ng silid dahil sa sobrang hilig. Why, stop that. Nakailan ka na ha? 3? Kanina pa yun, wife. Last na lang. I can't help it but… I said your mouth. Wala na itong nagawa kundi ang tumawa. Ang gwapo ng asawa niya. Hindi niya akalaing na bakla ito minsan. Mabuti na lang nadala sa kanyang karisma. Dahil paano kung hindi, sayang ang lahi. At tungkol sa manager niya, ayon kay Anthony, nasa ibang bansa dahil sa ilang kasong kinakaharap. Dahil sa bago nitong model na minor at mukhang pinagsasamantalahan pa nito. Sabi na, may karma ang mundo. Ang nanay niya hindi niya na alam kung nasaan pa. Hinayaan na lang niya dahil iyon naman ang nais nito. Duke, hey, wake up! Nasa 2:00 na ng madaling araw nang maramdaman ni Misea ang kakaibang pakiramdam. Sumasakit ang kanyang sinapupunan. Why? Inaantok nitong tugon. I think manganganak na ako. Hindi yan, baka natatay ka lang. Duke, I'm serious. Duke, wake up! Sa lakas ng hiyaw niya, nahulog ito sa kama. Ouch, my shoulder. Reklamo pa ng asawa niya. Tumayo ito ng napapangiwi. Binuksan din ito ang ilaw. What? Baka… Look, may tubig na lumabas sa akin, Duke. Nang makita nito iyon, halos takbuhin nito ang mga gamit na nakaredy sa tabi ng closet. Naroon ang lahat. Let's go. Baka mga naka dito, wife. Not here, okay? Binuksan nito ang pinto, dala ang 3 baby bags at mga gamit niya para sa hospital. Manang! Manang! Maya-maya, nakita na ni Misea si Manang sa baba ng hagdan. Patuloy na sumasakit ang kanyang sinapupunan. Medyo hirap pa rin siya sa paghakbang. Take all of that, Manang. We need to go to the hospital. Manganganak si Misea. Mukhang mas taranta si Duke. Hindi kasi maintindihan ang galaw nito. Opo, sir. Nang mailapag ang mga gamit, binuhat na siya ng kanyang asawa pababa ng hagdan. Habang patungo sa hospital, tinawagan na ni Duke ang pamilya nito. Maya't maya rin kung kausapin siya dahil ito ang nagmamaneho. Nasa likod siya at si Manang na umaalalay sa kanya. Duke, tulungan mo ko please. Mrs., huwag kang maingay. Concentrate lang para mailabas mo si baby ng maayos. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang marinig ang iyak ng kanilang anak. Parang gusto niya nang mapikit pero hindi sinang-ayunan ng doktor. You did it, wife. I love you. Bulong nito matapos siyang halikan sa labi. Ngumiti siya para saglit na pumikit. Nakita pa ni Misea ang masayang mukha ng kanyang asawa. Hawak ang kanilang baby girl. This is what she wanted. A complete family. Alam niyang naghihintay na sa labas ng delivery room ang lahat ng kanyang pamilya. At na-excite na makita ang bagong miyembro ng Fausto family. She looks like me, wife. Oo, dahil ikaw naman talaga ang gumawa niyan. Natawa ito bago muling pinasadahan siya ng halik sa labi. Gagawa pa tayo ng marami pa nito. Bulong nito sa kanya. No way!